Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang mamuhay ng naayon sa Diyos. So yung scripture po natin ngayon is Luke chapter 12 verses 20 to 21. And sinasabi po dito is, "But God said to him, 'You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." So, sinasabi po dito, no, na kung napakayaman mo man sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos is dukha ka. So, yun po, no. So, yung katuruan po natin yun is three kinds of investors. Then, yung number one po is a smart persons who invest time for wealth. So, sinasabi dito na yung isang tao na brainy, matalino, may skills, na nag-i-invest ng oras para magkaroon ng kayamanan. So, ito daw yung mga nagtatrabaho, tapos yung pinag-workan na nila is now convert sa kayamanan, no? Na invest time for wealth. So, ito daw ay short-term investment. Kumbaga, nagtatrabaho ka, kumikita ka paulit-ulit, ganun po, no? Para tulad sa mga empleyado. Sa isang empleyado na nagtatrabaho para sa kanilang kayamanan. Ganun po yung sinasabi dito. Next is, a clever person who invests well for time. Pag sinabi daw pong clever, ito daw po yung resourceful, no? Forward-looking sa vision, no? Na malayo yung natatanaw. Ito yung mga businessman, entrepreneur, yan po, no? So, may example po dito si Pastor Russell na like kunwari isang doctor, no? Nagtatrabaho ka. Then, kinako-convert niya yung oras ng duty niya para magkaroon ng sweldo. And later on, kapag nakapag-ipon na siya, as magtatayo na siya ng 3 clinic or kahit ilang clinic gusto niya, no? Then, dun sa clinic na yun, may mga doctors, nurses, ganyan po, no? Then, yung naipon niya kayamanan is ginawa niyang business. And nagkaroon siya ng time para sa sarili niya. So, sinasabi dito na kahit huminto ka sa trabaho mo or magbakasyon ka man, saan ka pumunta, is may pera ka pa rin. Kumbaga, kikita ka pa rin kahit huminto ka na sa pinag-workan mo. Kasi nga, yun nga trabaho ka, yung oras ng duty mo, kino-convert mo na. Then yung pera na nakuha mo or yung kayamanan na nakuha mo, is nagtayo ka ng mga establishments like ganyan, yung pagkakitaan mo, no? Kahit di ka na nag-work. Then, yun nga, sinasabi ko, patuloy pa rin kikita yun kahit di siya mag-work, no? At yung tinatawag na long term, pangkalawakan, means may mga business ka na nag-work para sa'yo. So, yun po. So, sinasabi din dito na kung ikaw ay smart and clever person, kung wala sa'yo si God, kung wala kang Panginoon sa buhay mo or sa puso mo, you're a fool in the eyes of God. So, isa ka daw hangal sa paningin ng Diyos and isa kang dukha. Kahit napakayaman mo sa paningin ng ibang tao. And next is, a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. So, sinasabi dito, ito yung deep understanding into reality, no? Yung ginagamit mo yung oras at kayamanan mo para sa kalwahatian ng Panginoon. So, ito yung internal. Kung may short and long term, ito naman pong wise person is internal. So, yung pinaparating dito is yung oras mo, yung kayamanan mo is ibinibigay mo sa Diyos, no? Kumbaga, naglilingkod ka sa Diyos. Ay, ito po yung sinasabi dito, no? So, kahit matalino ka or clever person ka, kung wala kang God sa buhay mo, hindi ka po, sa paningin ni God, you're a fool. So, bilang application is, number 1 is, plan long term as if you will live long. Pag nagplano daw po tayo, dapat panghabang buhay na, pang lifetime na, no? Pero dapat hindi tayo makasarili, selfish sa ibang tao, ganyan po. Kapag nag-invest ka lang para sa sarili mo, walang kinalaman si God sa plano mo, puro pansarili lang yung iniisip mo, puro pansarili lang yung ginagawa mo, no? Wala sa paningin
wala sa kaluwalhatian ni God, so yung paningin sa'yo ni God is hindi ka mayaman. No? Ayun yung sinasabi po dito. Kahit pag pansarili mo lang iniisip mo or yung ginagawa mo, hindi para kay God, wala rin silbi yan sa paningin ng Diyos. So, naging productive at nag-invest tayo sa Diyos, yung buhay natin is makabuluhan. And naging mayaman tayo sa paningin ni God. So, kapag naging productive ka at nag-invest tayo para kay God, sa paningin ng ating Panginoon, tayo ay mayaman. Yung po yung sinasabi dito. No? Next is, live today as if it is your last day and invest time and wealth toward goal. So, yung bawat oras na binibigay sa atin ng Panginoon, kay Jesus. Lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon kay Jesus, lahat ng bagay dito, si Jesus galing, lahat, no? Lahat ng, ang buong mundo is galing kay Jesus. Si Lord lang yung may-ari nito, no? Kaya yung time natin is talagang precious, no? Hindi natin dapat inuubos sa walang kabuhay-buhay, walang kakwenta-kwentang bagay, no, na pinaglalaanan natin. So, sa buhay natin is lagi natin isipin na wag tayo mag-backslide, no? Kasi pag ginawa natin yun, tinalikuran natin yung Panginoon. Then, yung oras na binibigay niya sa atin, isasayangin lang natin sa walang kwentang bagay, no? At puro pansarili lang lamang yung iniisip natin kapag tinalikuran natin si God. So, mag-focus tayo kay God, lumapit tayo, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya sa Kanya, paglingkuran siya, humingi tayo ng gabay sa Kanya sa lahat ng ating gagawin, sa lahat na ating pupuntahan, sa lahat ng ating plano, no? Humingi tayo ng gabay sa Kanya, gamitin natin lahat ng oras at panahon para sa ikalulugod ng ating Panginoon. So, ang natutunan ko dito is, be a productive person, yung buhay is meaningful and naging mayaman ka sa paningin ng Lord. So, baliwala lahat ng kayamanan mo kung wala kang Lord sa buhay mo. So, ang natutunan ko po dito is, ayan po, be a productive person, no? Kahit matalino ka, resourceful ka, malayo na tatanaw mo, magaling ka, kung wala kang Panginoon sa buhay mo is baliwala lahat dun. Ikaw ay dukha sa paningin ng Diyos at ikaw ay bahirap lamang. Pero kung ikaw may Panginoon sa buhay mo, magiging mayaman ka sa paningin ng ating Panginoon. So, ayun lamang po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.